Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, it's another day to serve the Lord. It's Friday morning here in Houston, Texas. Woo! Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Jesus. It's Friday, April 18, 2025. Thank you, Lord Jesus. Sa iyong kabutihan, salamat po. Kami ay gising. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord Jesus. O Holy Spirit, worthy of everything. God, you are so good to us, Lord. Father God, Holy Spirit, thank you. Thank you for renewing our strength. Thank you. We owe everything to you. Lahat ng bagay ay nanggagaling sa inyo, Panginoong Jesus. Wala kaming nagmamay-ari ni isa man. Lahat ng bagay ay galing sa iyo. At maraming salamat sa lahat po ng iyong mga pagpapala, upang kami ay maging pagpapala naman sa iba. So ngayon ay 18. Parang ngayon 18. Bakit 17 ang aking nilagay? Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Friday. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad on it. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ngayon ay panibagong umaga. Ngayon ay Biyernes. Ang mundo ay nagdiriwang ng paalala sa ginawang sakripisyo ni Panginoong Hesus. Kaya ngayon ay Good Friday. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Nothing is impossible with you, Almighty Father. You are good at all times. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God, and every moment, thank God. Oh, hallelujah. Kaya pasalamatan natin ng ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, at ang banal na Espiritu, dahil tayo ay muling nandito upang siya ay ating itaas, upang siya ay ating pasalamatan, upang siya ay ating kilalanin at ipakilala sa buong sanlibutan. Kaya, magpuri tayo sa Diyos.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay kay aking buhay, upang purihin siya. Yes, Lord. Father God, thank you. Thank you, Father God. Oh, hallelujah. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na nararapat kilalanin at walang iba. Maraming salamat dahil andito na naman kami. Ginising niyo po kami sa bawat araw. Aming niririno ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Maraming salamat po sa libreng kaligtasan. Maraming salamat sa biyaya at kaawaan ng Diyos Ama. At kami ay naibalik ang aming relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan mo, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, Father God. Oh, hallelujah, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Lord. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Umusap po kayo sa oras na ito, Lord God Almighty. In the name of Jesus, Holy Spirit, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso na kami ay maging bukas sa iyong mensahe at tanggapin namin kung ano man po ang nais mo upang mabago ang aming mga puso, upang maging karapat-dapat kami at magamit ang aming mga buhay na maging kapakipakinabang para sa kaharian ng Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At ang tago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong cross. Upang hindi ako ang makakita, kundi ang makikita ay ang pagmamahal ng Diyos Ama. Ang iyong kaawaan, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Praise God. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay April 18, 2025, Friday, Good Friday. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, matuto tayo sa salita ng ating Panginoong Jesus. Okidoki. So, ano na ang inyong mga celebration dyan sa Good Friday? So, actually, mga ka-Team Jesus, kung tutuusin, kung tayo ay mga practicing Christians, yun ang revelation ng Holy Spirit, ang celebration ng Holy Week ay hindi lamang sa araw na ito o sa linggong ito, kundi ang celebration ng Holy Week actually ay hindi Holy Week kundi resurrection of Jesus sa ating mga buhay ay dapat araw-araw nung tayo ay magising. So we are again resurrected in the Lord for His purpose and glory. Ang celebration na ito ng Holy Week, actually, hindi ito para sa mga practicing Christians. Ito ay para sa mundo. Yung mga nasa mundo. Nang sa ganoon, kahit man lang isang linggo ay maalala nila na may Diyos na buhay sa John 3:16 na nagpadala ng kanyang anak, bugtong anak, kaisa-isang anak. Nang sa ganoon ay mailigtas ang sanlibutan at maaring isa siya sa mailigtas kung siya ay maniniwala kay Panginoong Jesucristo. Pero kung tayo ay nasa kay Kristo na at pinapractice natin o kaya nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Kristo, ang araw na ito, ang araw ng linggo ay isang karaniwang araw lamang na kung saan tayo ay nagsisilbi sa Diyos, na kung saan tayo
ay nagre-renew. Hindi naman yung sinasabing karaniwan, kundi ito ay sinasabi nating part of our life. O kaya part ng lifestyle natin ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Kaya nga, bakit tayo naging generous? Bakit tayo, sabihin natin, bakit tayo mabait sa ating kapwa? Bakit tayo mapagbigay? Bakit tayo mapag-unawa sa ating kapwa? Ito ay hindi dahil sa ating pagiging tayo, kundi dahil kung tayo ay mga Kristiyano at nakatanggap na kay Panginoong Kristo at nabaptismo sa tubig, yun ay nang dahil sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya tayo ay naging mahinahon, kaya tayo ay naging mapagmahal, kaya tayo ay naging pasensyoso, kaya tayo ay magalak o ang puso natin ay puno ng kagalakan, kaya tayo ay may pagpipigil sa sarili, kaya tayo ay ganon, no? We have love, we have peace, mapayapa ang ating isipan sa kabila ng anumang sitwasyon sa buhay. We have love, we have peace, we have kindness, we have goodness, we have patience, we have joy, we have, ano pa ba, 6 pa yung nasabi ko, so siyaman yan. We have self-control, so siyam, yan ay bunga ng pagkakaroon natin ng banal na Espiritu sa ating mga puso. So, itong celebration na ito, actually, mga ka-Team Jesus, kung tutuusin, hindi para sa mga confessing Christians ito, o kaya practicing Christians. Ito ay para sa mga nasa mundo. Kaya huwag tayong gumaya sa mga sa mundo na andyan na. Yung ibang mga Kristiyano ay deceived. Tingnan mo yung aking pina-follow na isang magaling na singer na Pinoy na wala siyang mga kamay at mga paa, wala siyang kamay dito, 'di ba? Sino pa 'yun, nakalimutan ko yung pangalan niya. Nakita ko lang siya kanina parang mayroon siyang video ba yan o live na nagsabi niya, ngayon suman at binignit. Yang practice na yan, actually mga ka-Team Jesus, ay hindi yan sa mga Kristiyano. Yun ay practice ng mga pagano. We do not do that as Christians. Kasi panlabas lang yan. Ang atin ay deep reflection of the goodness of God sa mga buhay natin. Kristiyano na nga yan siya, no? Hindi niya alam yun, no? See? Bakit? Hindi lahat ng mga Kristiyano ay binuksan ng banal na Espiritu ang mga isipan ng mga puso upang maintindihan na ang mga bagay na yan ay hindi yun ang mahalaga sa harap ng Diyos. Ang mahalaga ay ang repentance ng puso ng tao. Pagpapaalala sa Kanya, sa kabutihan ng Diyos sa Kanyang buhay. At ang pagpapaalala ba sa atin sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay ay sa panahon lamang ng Holy Week? No. Sa pagising natin, inaalala natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat, Lord Jesus, ako ay gising na ulit at maayos ang aking katawan. Wala ako doon sa ICU whatsoever. Praise the name of the Lord. Ito ang aking katawan, magagamit mo pa, Panginoong Jesus. Ganon, mga ka-Team Jesus. Ang reflection natin sa araw-araw na tayo ay nagising. Kaya nga kung tayo ay mga practicing Christians, no? Bago tayo gumawa ng kasamaan, bago tayo magpatukso sa kasamaan o sa demonyo, ay iniisip muna natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Sa Kanyang kabutihan sa buhay ko, ito ba ang aking isusukli? Sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko, ito ba ang aking gagawin na saktan ko ang Diyos, saktan ko ang banal na Espiritu na nandito sa puso ko? No! Kaya hindi natin nagagawang manloko ng kapwa, hindi natin magagawang manakit ng kapwa, sapagkat iniisip natin mahalin mo ang Diyos higit kanino man, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yan ang sinasabi
sa salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo. Diba? So yung mga ganyang mga celebration, that's a pagan celebration yan mga ka-Team Jesus. Wala na tayo niyan. If we are Christians and practicing Christians, it's nothing. It's not in the Bible na sinasabing, oh, pag Good Friday, wala man sinabi sa Biblia. Ang nandoon sa Biblia, sinasabing on Friday, hindi nga sinabing Friday eh. Ang Romans na lang naglalagay-lagay niya ng on Friday. Before the Passover meal sa Israel, ang celebration na ito ngayon ay Passover meal. Na ibig sabihin nun, ay naalala ninyo yung si Pharaoh at saka si Pharaoh at si Moses na nagkaroon ng last plague na binigay ng Diyos Ama ay the death of the firstborn. So yung mga Israelites ay binigyan ng instruction na okay, magkatay kayo ng karnero, yung lamb, tapos ang dugo ay ilagay nyo sa inyong mga doorsteps. Kaya sa mga Katoliko, ang pagdating sa Palm Sunday, di ba may Palm Sunday, ayan, business na naman yung Palm Sunday. Ang Palm Sunday, sa halip na i-reflect natin ang triumphant entry of Jesus sa Jerusalem. Ang nangyayari sa Palm Sunday, yung mga businessman, yala, ang mga lokay, ginawang cross, iba-ibang style ng cross. Ganyan, cross, iba-ibang style. Wala man yan sa Biblia. Tayo naman, ng mga ignorante, na mga naluko, na mga nabulag sa ating relihiyon, hala, bili tayo ng cross, at yun ay nilalagay natin. Yun na naalala ko na bakit pala naglalagay ng cross dito sa purtahan, sa pinto. Actually, ang celebration ngayon sa Israel ay ang Passover meal. Passover. So, kumain sila ng gabing yon ng pagkain na walang pampaalsa o kaya unleavened bread. At saka yung mapait na herb. Yun ang kanilang kinain o kinakain. Yun ang practice ng mga Israelites, ng mga Hudyo, bilang pagpapaalala sa kanila sa ginawang kabutihan ng Diyos Ama noong i-spare niya ang kanilang mga anak na lalaking panganay mula doon sa plague na ibinigay niya sa lakat. So yung yung dugo ng karnero, di ba? Oh. Pero sa mga hintil, sa pagano, ito naman ay ginawang Holy Week na kung saan doon pumasok yung Easter Bunny at Easter egg. Oh. That is a celebration of pagan. Kaya ngayon na narila na binuksan ng Diyos yung mga isipan namin ni Tito Brian, ang mga puso namin, we don't celebrate Holy Week anymore. Hindi na kami nag-celebrate niyan. Bakit? Because we celebrate the resurrection of Jesus in every day of our lives. Na when we wake up in the morning, pagising namin, Lord, salamat po at ako ay gising. Salamat po ay isang pribilehiyo na naman na magamit mo ako upang makita ng sanlibutan ang iyong kabutihan sa buhay ko. That is the meaning of the Resurrection Sunday. That is the meaning of the resurrection of Jesus. No? Yan ang pakahulugan ng muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Araw-araw nating nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. And we are no longer a slave of sin, but I am a child of God. Oh. Hindi lahat, mga ka-Team Jesus, ay nabigyan ng pagkakataon o pinili ng banal na espiritu na buksan ang ating mga isipan upang ma-realize natin na why am I practicing this? Why? Pero kami, as practicing Christians, we celebrate the bread and the wine. Yun bang communion na mayroong tinapay at mayroong dugo o kaya yung grape juice. Sapagkat nasa Biblia yan. Ang sabi ni Panginoong Jesucristo,
Do this. This is the representation of my body, yung bread. And this is the representation of my blood that was shed at Calvary. Do this. Yun yung ginawa yun ni Panginoong Jesucristo. Diba? Before siya ipinako sa cross, yung Last Supper nila. Do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. So, yun ang ginagawa natin nang nagkaroon tayo ng fellowship ng tinapay at ang grape juice bilang pagpapaalala sa atin na ang katawan ni Kristo ay binayubay, ang katawan ni Kristo ay namatay, ang katawan ni Kristo ay sinaktan ng tao upang maging sacrificial offering sa atin. Ang kanyang dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan upang tayo ay muling maibalik sa Diyos Ama at magamit sa kanyang kaharian. Yan ang pakahulugan yan. Pero yung pagkamatay ni Panginoong Jesucristo, we do not repeat the death of Jesus. We do not repeat like ginagawa ng mga pagano na mayroon na namang naglalas dyan, mga mga anong tawag nila, mga sacrificial daw nila yan, mayroong nagpapako sa cross. O siguro naman ay ngayon ay marami na namang mga diyan sa Pilipinas, marami na namang part ng Pilipinas na mayroon na namang hisos nila dyan na nagpapako sa cross. Hindi sinabi ni Panginoong Jesucristo doon sa Biblia na do this in remembrance of me. Ipako nyo rin mga sarili ninyo. Ipako nyo rin ang mga sarili nyo sa cross. He did not say that in His Word. Sinong gumagawa niyan? Ang demonyo. It's a deception from the enemy. Ang sinabi niya, do this in remembrance of me, the bread and the wine. You fellowship with one another. You pray for each other. That's it. That's the truth. Pero ano ngayon ang nangyayari sa mundo? Nabulagan ang mundo. Kakaunti lamang, iilan lamang ang binuksan ng Diyos ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso upang maintindihan ang pakahulugan ng sakripisyo ni Panginoong Jesucristo. At isa kanyan, kung naintindihan mo ang mga sinasabi ng Holy Spirit ngayon sa atin, isa ka dyan sa pinili niya upang mailabas, upang mapalaya ka sa alituntunin o sa kautusan ng tao. Dahil ikaw ay malaya na, tayo ay malaya na, at hindi na tayo mga alipin ng kautusan. Oh, hallelujah. Praise the Lord. So, yun ang sinabi, di ba? So, you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Yun na dapat ang focus natin, mga ka-Team Jesus. Tapos na si Panginoong Jesucristo na ipako sa cross. Hindi na natin yun pwedeng ulitin. Let us go forward. You are now a free person. You are no longer live in sin. Kaya hindi na natin yan paulit-ulit na gagawin Happy Holy Week, Happy ganito, Blessed the Holy Week. Tapos na yan. Ang mahalaga ay naintindihan mo ba ang pakahulugan ng ginawang sakripisyo ni Panginoong Jesucristo para sa iyo? At kung naintindihan mo ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo para sa iyo, gamitin mo ang buhay mo, gamitin mo ang katawan mo upang mapurihan siya, upang makilala siya sa sanlibutan, upang magpasalamat ang tao sa Diyos ng dahil sa buhay mo at sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yan ang kahulugan o ang halaga ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi ang celebration. Naintindihan ninyo yan? Naintindihan ba ninyo yan? Dahil kung hindi kayo nakakaintindi, kawawa kayo, hindi kayo binigyan ng revelation ng banal na Espiritu. Bilang mga Kristiyano, we do not celebrate a resurrection of Jesus on an specific day or month.
This is a celebration in a daily life. Daily life ang celebration ng resurrection ni Jesus. Hindi kay matag Abril lang, hindi kay matag. Yan ay ginagawa ginawa yan ng mga Romano na pinalitan nila, tinuis nila ang katotohanan, tapos inugnay nila si Easter at ang egg hunting at ang bani. Nawala ang kahulugan at ang essence ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa krus. Okay. So, dito na tayo mga ka-Team Jesus. I hope na intindihan ninyo ang pakahulugan, no? O, ano sabi niya? Nang dahil, ngunit, dito tayo sa Galatians 4, verse, ano muna natin to review. Ayon sa Holy Spirit, i-review. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. O, see? Ama, Father God, in the name of Jesus, our Father, Diyos Ama, nasa langit, dahil sa ating relasyon kay Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa relasyon o kaya hindi dahil sa sinasabi nating celebration na ginagawa ng mundo. Na pagkatapos ng Holy Week, parang walang nangyari, balik na naman sa dati. Tapos pag Holy Week, ay, huwag niyong gawin yan kasi Holy Week pa naman ngayon. Magpakabait ka kasi Holy Week ngayon. That's hypocrisy. Sapagkat, nagiging mabait ka lang dahil sa ito'y Holy Week? No. Ang ating pagiging mabuting tao, ang ating pagiging mabait, ay hindi nang dahil sa Holy Week, kundi nang dahil sa ginawang pagbabago ni Panginoong Hesukristo sa buhay niya, na buhay natin, kaya ito ay ating nilalakaran sa araw-araw na tayo ay buhay. Yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Okay, so dito tayo sa Galatians 4, chapter 9 or chapter 8, chapter 4, Galatians 4, verses 8 to 20. Okay, basahin ko. Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galatia. Noong hindi nyo pa kilala ang Diyos, naging alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong kilala nyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos bilang mga anak, bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panununtunan? O, ayan na, rebuke is real. Bakit gusto ninyong magpaaliping muli sa mga ito? May pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala ako na baka masayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. O, see? Lumabas nga, nasa salita ng Diyos. May pinapahalagahan pang mga araw, mga buwan, mga taon. Hala, rebuke is real. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, na tularan ninyo ako, dahil kahit isa akong Hudyo, tinalikuran ko ang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo at naging katulad ninyong hindi Hudyo. Wala kayong kasalanan sa akin. Alam naman ninyo na ang pagkakasakit ko ang naging dahilan, kaya ko na ipangaral sa inyo ang magandang balita sa unang pagkakataon. Kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko, hindi nyo ako hinamak o itinakwil.
Sa halip, tinanggap ninyo pa nga ako ng parang isang anghel ng Diyos o parang ako na mismo si Jesucristo. Napakasaya natin noon. Ano ang nangyari? Ako mismo ang makapagpapatunay na kung maaari lang noon ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata para ibigay sa akin. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinabi ko ang katotohanan? May mga tao riyan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyo, pero hindi mabuti may mga tao riyan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyo, pero hindi mabuti ang hangarin nila. Gusto lang nila akong siraan para sila ang sundin ninyo. Hindi masamang magpakita sila ng pagmamalasakit kahit wala ako sa piling nyo, basta mabuti lang ang hangarin nila. Minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Kung maaari lang sana makapunta na ako riyan at makausap kayo ng maayos dahil nag-aalala ako ng labis sa inyo. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo po kami upang mas lalo naming maintindihan ang iyong mga salita. Mas lalong lumalalim ang aming pagkaunawa sa iyong mga salita. At ito'y aming magagamit namin sa araw-araw na kami ay nabubuhay upang maging kapaki-pakinabang ang mga buhay namin sa kaharian ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. So pag-usapan natin, ito na ngayon, ang mga Pilipino, tayo pala ay mga taga-Galician. Ang dami nating mga celebration, may buwan, may araw, may buwan, may araw, may mga taon natin na mga celebration. Yan tayo ngayon yan. Bakit bumalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panununtunan? Bakit tayo bumalik? Gayong nilinis na nga tayo ni Panginoong Jesucristo. Nilinis na tayo sa dugo ni Panginoong Jesucristo. Bakit binabalikan pa rin natin ang dati nating mga ginagawa? Gayong alam natin na ito'y mali at wala sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, Bible-based. Nakabatay lamang tayo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito na yung sabi ni Pablo, no? May pinapahalagahan pa kayong mga araw, mga buwan, panahon at mga taon, Kasi ang mga halimbawa, springtime, kaya nga ang si Easter kasi is the goddess of fertility. So, ang spring kasi mga ka-Team Jesus is a season na muling pagkabuhay ng mga halaman, ng mga tanim, mula sa pagkamatay nila sa winter. Kaya, pagdating ng spring, nagsiselebrate ang mga bilang muling pagkabuhay ng mga halaman nila. Kasi nga spring, mamumulaklak na naman ang mga bulaklak, ang mga roses, ang mga ganun, lahat ng tanim, mamumunga, ganyan, na kung saan sila ay, pag nag-umpisa ang winter, sila ay nagiging patay, namamatay yung mga tanim na yun. Actually, hindi yan sila patay, kundi deep inside, sila ay nanahimik, sila ay nagtago dahil winter time, malamig. Pagkatapos ng winter, uusbong na naman ang mga halaman, ang mga tanim, namumulaklak na naman, namumunga, kaya nagsiselebrate ang mga pagano ng springtime. At ang spring celebration ay may kaugnayan sa Easter and Bunny. Yan ang pagano. Pero nang dahil sa panuloko ng demonyo, ipinasok ng mga Romano ang celebration ng Easter at ng resurrection ni Jesus. Pinag-isa nila na kahit si Google
ay hindi nga, it's a complicated situation na walang kaugnayan. At bakit ang resurrection ni Jesus ay naugnay na sa Happy Easter Sunday? Oh, see? That's deception from the enemy. Na sa maraming mga Kristiyano ang naluluko, ang hindi alam na sila ay naluko na ng kaaway ng Diyos at pinagtatawanan sila. Tingnan ninyo ngayon ang Facebook. Pag i-scroll ko lang dyan, ang daming aking mga kaibigan nagpo-post dyan ng kanilang mga Holy Week celebration daw, yung mga binignit na kung ganito. We were deceived also. Last year, we were deceived. O, nag-share pa nga tayo. O sige, take 500 ang mga Team Jesus. But, praise be to God. Sapagkat ang Diyos ay naawa sa atin, naintindihan niya ang ating limitasyon, naintindihan niya ang ating pagiging tao. Kaya, binigyan niya tayo ngayon ng pagkakataon na mapaliwanagan ng ating mga isipan na hindi yan ang kahulugan ng pagkamatay ng aking anak na si Kristo sa John 3:16. Hindi yan, kundi ikaw, ang buhay mo, ang pagbabago ng buhay mo. Yan, ang pakahulugan yan. You see? So, ang nangyayari dyan mga ka-Team Jesus, itong si Pablo ay tila nararamdaman niya ang panlalamig ng mga Kristiyano sa Galatia. At sabi niya, ito ba tila kayo lumalayo sa akin, nilalamig, ito ba ay nang dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? May ibang mga pastor, kapag nagre-rebuke sila sa kanilang congregation, kapag nagsasabi siya ng katotohanan, sinasabi nila, hello, nandiyan pa ba kayo? Hello, mahal nyo pa ba ako? Ganyan, parang si Pablo, mahal nyo pa ba ako? Bakit? Kasi, iniisip ng mga pastor, baka hindi babalik itong mga taong ito sa congregation, dahil nga nasaktan sila, dahil nga na-rebuke sila. Pero kung tutuusin mga ka-Team Jesus, kung ikaw ay totoong alagad ni Kristo, you do not mind kung ang mga taong ito ay babalik pa sa congregation mo? Ang mga taong ito ay magbibigay ba? Ang mga taong ito ay ganito ba? You do not mind that. Kung talagang ikaw ay isang alagad ni Kristo. Bakit? Sapagkat this is the truth and I will not apologize of telling the truth. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa pagsasabi ng katotohanan, sapagkat yan ang sinasabi ng banal na Espiritu. Why am I going to apologize of telling the truth to these people? Gayong ako lamang ay boses lamang ng Diyos. Ako lamang ay busis lamang ni Kristo ng banal na Espiritu. Itong mga pastor, itong mga preachers, they are not the one who's talking supposed to be. They are just a vessel of the Holy Spirit na ang anumang kanilang mga sinasabing katotohanan ay hindi nanggagaling sa kanila, kundi nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling sa banal na Espiritu. At hindi sila dapat na matatakot na sabihin ng isang tao, ay, bakit ganyan si pastor? Ayoko na nga. Itong taong ito na pa naman ay very generous at isa sa mga good tither, isa sa mga palaging nagbibigay sa church, nagsusuporta. Tapos, natamaan siya doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabihin niya, ay, ano ba yan? Bakit si pastor? Nananakit man si pastor. Bakit niya kami sinasaktan ng ganyan? Ay, aray, sakit naman yung sinasabi ni pastor. Ang pastor ay nag-aalala na maaring hindi nababalik. So, ibig sabihin nun, doon ka nakadepende sa kung anumang provision ng Diyos. Doon ka nakadepende sa isang tao na yan, kagaya ng ginagawa ng mga prosperity preachers. Ang mga prosperity preachers, they do not rebuke their people. They do not rebuke the congregation. They always encourage. They always support. Yes, the Lord loves you. Yes, the Lord heals you. Yes, the Lord understands you. Yes, the Lord have mercy on you. Yes,
Paano tayo magkaroon ng pagmamahal ng Diyos? Paano natin maranasan ang kanyang kaawaan? Paano natin maranasan ang kanyang pag-unawa? Kung hindi tayo nagpapakumbaba at kinikilala na nagkasala tayo sa kanya, na itong ginagawa natin ay mali at kailangan nating mag-repent, kailangan nating baguhin ang mabuhay natin, kailangan nating iwaksi ang mga kasalanan na yan upang maranasan natin ang kanyang kaawaan, upang maranasan natin ang kanyang pagmamahal. May iba dyan, pag nagpo-post sa Facebook, I apologize, I'm sorry, but I have to tell you the truth. Why are you apologizing? Mas nag-apologize ka pa? Mas humihingi ka pa ng paumanin sa mga taong nasa mundo? Kaysa sa Diyos na dapat siya ang ating purihin at dapat siya lamang ang ating parangalan? We don't please these people. We only please one God. Kagaya ko halimbawa, nandito ako sa harapan niyo. I do not please you. I do not please anyone. I do not care. Kung babalik ka pa dito sa live natin, makikinig ka sa salita ng Diyos, I do not care. It's not my business. My business sa kaharian ng Diyos ay ihanda ang aking sarili, gigising, matulog, gigising ng umaga-maaga, ihanda ang aking sarili, anang sa ganoon ay, ito ako Lord, I am ready, gamitin mo ang aking katawan, gamitin mo ang aking boses, gamitin mo ang aking bibig upang maipahayag ang katotohanan. Kung mayroon mang manonood, mayroon mang makinig, hindi na yan part ng role ko. Ang role ko ay andito sa harap mo, basahin ang salita ng Diyos, magsasalita sa inyo as the Holy Spirit leads, that's it. Kung sino man ang makikinig, kung sino man ang maliligtas sa mga taong nandito, sa mga taong nakikinig, kung sino man ang nakakaunawa sa salita ng Diyos, hindi ko na yan control. It is not my control. It is the control of the Holy Spirit na siyang nagpapaunawa sa bawat isang nakikinig na ito ang katotohanan, maging masakit man. So maging masakit man ang katotohanan, ito ang katotohanan. Nasa sa atin, tanggapin natin o hindi. But this is the truth. So ano ngayon? Ang daming mga celebration. Kahit sila ay itinuring na ng mga Kristiyano, nagsiselebrate pa rin sila ng kung ano-anong mga celebration. Kung bawat buwan, may mga araw ng mga celebration, may mga ganitong kaya nga, may Valentine's Day, may Mother's Day, may Father's Day. Bakit? Yung mother ba ninyo, minamahalan ninyo sa araw ng mothers? Yung tatay ba ninyo ay minamahalan ninyo sa araw ng tatay? Sa araw-araw na kami halimbawa na nandito ako sa Amerika, sa araw-araw na ako ay buhay, sa araw-araw na kung kaya kong kausapin ang nanay ko, ang tatay ko, kung ano ang kaya kong maibahagi sa kanila, sa aking sahod, ginagawa ko yun kahit hindi araw ng mga tatay, araw ng mga nanay, mayroon pang araw ng mga patay, mayroon pang araw ng mga ganyan, mayroon pang araw ng mga ganyan. O see? Yan ang sinasabi dito ni Pablo. Bakit pa tayo bumabalik? Tapos na, sabi niya, dito sa 8. Asa 9. Ngunit ngayong kilala nyo na ang Diyos o mas mabuting sabihin na kilala kayo ng Diyos bilang mga anak, bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panununtunan? Bakit gusto ninyong magpaaliping muli sa mga ito? May pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala si Pablo sa kanila. Worry si Pablo sa kanila. Sa mga araw na yan lang ba tayo nagpapaalam?
ginagawa natin na mahalin natin ang ating mga nanay sa araw lamang ng Mother's Day? Nirerespeto natin ang ating mga nanay sa araw lamang ng Mother's Day? Nirerespeto natin ang ating mga tatay sa araw lamang ng Father's Day? No! Ang celebration na yan, mga araw na yan, mga buwan na yan, celebration yan ng pagano. Para sa ganoon, ang business, kasi pag araw ng mga tatay, bibili na naman tayo ng mga bulaklak, mga kung ano-anong mga cards, kung ano-ano man, o sino ngayon nakikinabang yan? Di ang mga negosyante, pag araw ng mga ganito, araw ng mga patay, sino nakikinabang? Mga negosyante, ang mamahal ng mga bulaklak, kasi ang paglilinis ng pansyon, wala naman dyan ang kaluluwa ng tao, wala naman dyan from dust to dust, kaya may ash, mayroong ash Sunday nga, ash. Mula ka sa alikabok, balik ka sa alikabok. O, iba na namang ano yan, Ash Sunday. Mga celebration. Celebration yan ng pagano. Alam mo mula ako sa alikabok, babalik ako sa alikabok. Yung mga celebration na yan, ginagawa yan bilang pagpapaalala diyan sa mga taong nasa mundo. Ano pala ngayon ay Ash Sunday, Ash Wednesday pala, Ash Wednesday. Bakit may Ash Wednesday? Kasi pagpapaalala yan sa iyo na ikaw ay galing sa alikabok, nilikha ng Diyos Ama sa alikabok, sa putik, babalik ka rin sa putik. Bakit? Ngayon lang ba natin yan naaalala pa kapag Ash Wednesday? Bakit ngayon, nung tayo January, ang Ash Wednesday ay nasa March, halimbawa. So, ibig sabihin nun, hindi lang natin naaalala na tayo ay galing sa putik at babalik tayo sa putik pag hindi Ash Wednesday. That's foolishness. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo dito sa Revelation? On the last days, many will be deceived. Many will be fooled by the enemy. So tayo ay nasa huling yugto na marami ang maluluko. Marami ang maluluko ng demonyo at huwag tayo magpaluko ng dahil sa mga tuntunin. Nang dahil sa mga tuntunin ng tao. Diba? Pinalaya na tayo sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Bakit bumabalik pa rin tayo sa mga walang kwintang at sabi niya, sa mga walang kwintang panununtunan? Walang bisa at walang kwentang panununtunan. Bakit bumabalik pa rin tayo niyan? Kung tayo ay malaya na kay Kristo. Yan ang tanong na ikaw lamang ang makakasagot kung naintindihan mo ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin ngayon. So, ilan lang ba ang pinili ng Diyos? Tayo ay ano lang tayo dito? 20 lang tayo dito? Sa bilyon na mga bilyon na mga taong nasa mundo? 20 lang ang pinili ng Diyos na nandito at ora mismong nakarinig sa katotohanan, ora mismong binuksan ang mga isipan at mga puso na ito ang katotohanan. Oo nga, no, bakit nga? What is the purpose of celebrating it? Kung ang hangarin natin na nag-celebrate tayo niyan ay naaayon sa salita ng Diyos, ang ating motive kung bakit ginagawa natin yan ay para sa kapurihan ng Diyos, then it's accepted. Pero bakit ginagawa ng mundo yan? Para kasi yan sa business. Business yan Ang mga negosyante, ang nagkakapera niyan, business yan. Maging ang relihiyon ay business yan. Ang mga relihiyon, tingnan ninyo dyan sa Katoliko, pag may matay, pag may namatay, pag ganyan, magpamisa. Pag-araw ng mga patay, grabe, ang daming pera sa simbahan. Bakit? May pamisa, iba-iba pang klase ng misa.
misa espesyal, misa ordinary, misa kung ano-anong misa. At magbayad ka dyan, may 50 pesos, may 100 pesos. Pag ikaw ay mayaman, special mass na kung saan pagdating, yun bang, alam nyo yung, aware ba kayo niyan? Yun sa Katoliko ba, pag nandoon na ang pare sa table na malaki at nandoon ang congregation, tapos pag special mass yan, special mass, ang ibig sabihin yan, pag nagmimisa ang pare, itong mga nagbabayad ng mga malalaking halaga, special mass, may oras yan sila na, okay, special mass, ang mass na, ang iyong pagmimisa ay gagawin sa oras na ito ng misa ni Father, ganito, ganyan, So, habang nandoon sa table, nagpapaliwanag yung pare, babanggitin niya yon, yung para sa mga kaluluwa, di ba? Ganyan, para sa mga kaluluwa, ang kaluluwa ni ganito, ganyan. Kasi nga, binabanggit yan, dahil special nga yan, nagbabayad sila ng malaki. Kung ano naman yan, pera na naman yan, negosyo. Ang salita ng Diyos ay ginawang negosyo, kaya nga nagalit si Panginoong Kristo doon sa di ba? Hindi nyo naalala yun, nagalit si Panginoong Kristo doon sa labas ng templo. Sapagkat ang templo ay ginawa ng negosyo ng mga negosyante. Doon na bumibili ng doon na bumibili ng mga kalapate, nandoon na yung mga iba-ibang hayop, nandoon na sa halip na ang templo, ang harap ng templo ay dapat ito ay banal, sabi ni Panginoong Kristo. Kaya nagalit siya, nandoon na yung mga money lenders, mga money changers, nandoon na lahat. So nagalit siya. This place is holy. It's a holy temple. Pero anong ginawa ng tao? Ginawang negosyo. Puro pera ang nasa isip. Kahit ang pananampalataya, ginawang negosyo. Kaya maraming mga celebration. Kasi pera na naman yan Ang tao, bibili na naman. Kasi pangkalahatang ang meron ngayon sa pag Ash Wednesday, okay, pera na naman yan. Maraming sisimba niyan. Pagdating sa Palm Sunday, pera na naman yan. Kasi ang mga negosyante, ang mga lukay, ang mga ng coconut, okay, ng niyog, ang mga dahon ng niyog, gawing mga cross na iba-ibang mga style. Alam niyo yan, di ba? Kayo doon, nakikita niyo yan. Mga iba-ibang style, creative ba? Wow, ang ganda naman ng pagkagawa. Tapos sa gitnaan, nandoon ang cross na lukay. Ang daming bumibili kaya niyan. Huwag niyo sabihin, hindi kayo nakabili niyan. Mga nanay nyo, mga tatay nyo, naranasan natin yan. Maaring kayo nga din So, puro pera, kahit ang pananampalataya ay ginawang pera, ay ginawang pangnegosyo. Gayong ang sinabi ni Panginoong Kristo sa kanyang salita, libre ang salita ng Diyos. Libre ang mabuting balita. Libre. So, yan mga ka-Team Jesus. Kaya sa iba, may araw, may mga ganito. Bakit? Kasi, na sineselebrate ng lahat ng buong mundo, o ng isang kultura, o ng isang bansa, ng isang ganyan. Yun. Diba? Dito tayo, na-rebuke tayo. Kasi yun ang sabi ng Holy Spirit sa atin. Sa halip na ang ating focus ay si Panginoong Kristo, ang kanyang sakripisyo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ayan, ang focus natin, ang demonyo ay ang mga mata natin, ang inaano niya na ganito, ganyan. Tayo naman, sunod lang tayo ng sunod. Yes, tayo ay mga bulag sa katotohanan.
Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, maraming salamat dahil kami ay natuto na naman sa iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Lord, kung kahit kami ay mga Kristiyano na po at binago na ninyo, nilinis na ng iyong dugo, nabaptismuhan sa tubig. Subalit parang walang pagbabago sa amin, parang walang nangyayari sa amin, parang hindi pa rin kami hiwalay sa mundo. At kung ano man ang celebration na ginagawa ng mundo, ay ginagawa rin namin. Lord, forgive us, Father God. Forgive us, Lord Jesus. Oh, forgive us, Holy Spirit. Forgive us, Holy Spirit. Forgive us. Maraming salamat sa pagbukas mo ng aming mga isipan. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Na hindi na namin gawin itong mga walang kwenta, mga walang silbing, mga katuturan, mga alitontonin na wala naman sa iyong mga salita. Holy Spirit, maraming salamat po. Kami ay malaya na po. Malaya na po sa kautusan. Malaya na po. Ang aming pagiging alipin ay ang aliping magsumunod sa kalooban mo. Banal na Espiritu, ayon sa anuman ang plano ng Diyos sa mga buhay namin. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Isang malaking pribilehiyong na sa dami-dami ng mga tao sa mundo, isa ako, isa kami sa iyong binuksan mga puso namin upang maintindihan namin, upang ma-realize namin mali ang aming mga ginagawa. Patawarin mo kami, Lord Jesus. Patawarin mo kami. Ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagmamahal sa aming mga magulang, hindi lang namin ginagawa yan, ang aming pagmamahal sa aming mga asawa, sa aming mga bana, sa aming mga anak, sa kapwa namin, hindi lang namin yan ginagawa kung may mga okasyon. Pero sa araw-araw na kami ay buhay, ginagawa namin ang pagmamahal. Minamahal namin sila, kagaya ng pagmamahal na ginawa mo sa amin, Panginoong Kristo. Maging ang aming mga mahal sa buhay na wala na ngayon, hindi lamang namin sila inaalala sa tuwing araw ng patay, kundi sa araw-araw na kami ay buhay, kasama sila sa aming pagiging kami, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid. They are part of us. At hindi namin sila kinakalimutan. Hindi namin sila dapat kalimutan at maalala lamang sa araw ng mga patay. They're part of our lives. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa pag-rebuke mo sa akin, sa amin. Salamat po. Salamat po. Patawarin mo kami kung kami man ay sumasabay sa celebration ng mundo. Father God, pinagdadasal namin ang mundo. Pinagdadasal namin ang aming mga pamilya na nabubulagan sa katotohanan. Lord, have mercy on us, for we are sinners. Kailangan ka namin, Panginoong Kristo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw lamang ang aming kinikilalang Diyos na buhay at walang iba. Ikaw ang iyong muling pagkabuhay. Ang dakilan kung bakit kami ay muling nabuhay at nandito kami ngayon. Oh, hallelujah. Jesus, thank you. Thank you, Lord God Almighty. Thank you for your faithfulness. Thank you. Ooh, hallelujah, Jesus. We praise you. We glorify you. Thank you.
Praise be to the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Woo! Jesus, you are so good. Thank you sa pagpapaalala na hindi na kami ang dating kami, kundi kami ay inihiwalay mo na sa mundo dahil kami ay iyong mga iniligtas, kami ay iyong mga pinili, at kami ay mga anak ng Diyos Ama. At nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo at kinikilala namin at pinaniniwalaan namin na isa kami sa mga tagapagmana ng kayamanan ng mga pagpapalang ibinigay mo sa angkan ni Abraham. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Lord. You are so good to us. You are so good. Oh, hallelujah, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Praise the Lord, for you are good at all times. Salamat po, Lord. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Woo! Hallelujah! Sabi ko, Lord, patawarin mo ako, Lord. Rebuke Israel. Rebuke Israel na naman tayo, mga ka-Team Jesus. O, sino ngayon ang mga nare-rebuke? Sino ngayon ang mga nare-rebuke? Rebuke Israel. Ayan ang rebuke, mga ka-Team Jesus. Kaya, tandaan natin na tayo ay malaya na tayo sa kautusan ng mundo. Kaya huwag tayong sumamba, huwag tayong gumawa ng mga Diyos-Diyos na naman, ng mga kung ano-ano na namang mga pamahiin, ng kung ano-ano na namang mga selebrasyon, dahil wala yon sa Biblia. Yung birthday mo, wala bang problema yan mag-celebrate ka sa birthday mo? Bakit? Ito'y paalala sa iyo na, Lord, salamat sa Diyos. 53 na ako. Thank you, Lord. Ngayong araw na ito ay isinilang ako sa pamamagitan ng aking nanay. Salamat sa mga magulang ko. Ang nanay ko na nagsakripisyo, naglabor sa akin, ang sakit ng tiyan niya, ganyan, nagsakripisyo para ako'y mabuhay. Salamat sa aking ama na nagtaguyod sa amin. Oh, pag celebration mo ba ng birthday mo ay ikaw lang ang tinataas mo diyan na it's my birthday, ganyan. Dapat ay magpasalamat tayo sa Diyos. Unang-una, magpasalamat tayo sa mga magulang natin na hindi tayo nilaglag nila at tayo ay binuhay nila. Nagsakripisyo ang ating ina ng 9 na buwan nang sa ganoon ay tayo ay mabuhay, ay tayo ay maisilang. Ganun ba? Yun yung sinasabi na hindi naman okay naman yung mag-celebrate tayo, pero ang focus natin ay para sa kapurihan ng Diyos, hindi sa atin, hindi sa tao. At hindi yon ginawang negosyo ng tao. Pag nag-celebrate kayo ng inyong marriage vow, ng inyong marriage celebration, ng inyong kasal, wala man yung problema kasi yun ay nagpapaalala sa inyo as the years go by. Oh, tingnan ninyo, 20 years na pala tayo naman magkasama. You are blessed sapagkat hindi lahat ng mag-asawa ay nagsasama pa rin sa loob ng 20 years. Diba? Ganun ba? So, nagsiselebrate kayo, so papaalala sa mga sarili ninyo, nag-renew kayo ng mga vows ninyo till death do us part, na ganito, ganyan. At nagpapasalamat kayo sa Diyos, salamat Lord, at pinatatag mo kami, umabot kami ng ganitong taon sa aming pagsasama, sa pagkasal nyo sa amin na ganito.
maayos, ligtas, anumang kapahamakan, mayroon mang mga tuksong nangyari, pero salamat Lord at nakasurvive kami na napatawad namin ang isa't isa at nakalimutan namin anuman yung mga kasalanan na yun at nagpatuloy kami sa pagsilbi sa iyo. Ganon. Diba? Pero yung mga celebration ng mundo, Valentine's Day, kung ano-anong mga celebration, kahit yung Christmas, wala nga yan sa Biblia ang Christmas eh. Ha? Kasi, hindi man sa December, ang isinilang si Jesus, wala pang winter. Ang December, winter na yan, snowy na yan doon sa Israel. Ibig sabihin nun, wala doon si Jesus sinelebrate. Wala doon isinilang si Jesus sa December, sa winter time, isinilang siya siguro sa either summer or fall, na kung saan medyo malamig-lamig na pero wala pang snow, at somewhere in September, October, doon isinilang si Jesus kasi lumalabas pa ang mga karnero. Pero pag winter time doon sa Israel, mga ka-Team Jesus, hindi na makakalabas yung mga karnero kasi nga may snow. Paano pa makakalabas? Oh. 'Di ba? So yan ay celebration ng mundo. Kaya lang tinanggap natin 'yon, tinangkilik natin 'yon dahil nga Christmas. So it is intended for Jesus, Christmas yan. Pero ang ginawa na naman ng demonyo, happy holiday, na wala na rin ang kahulugan ng pagsilang ni Panginoong Jesucristo. Pero tayo bilang mga Kristiyano, araw-araw nating sineselebrate ang pagsilang ni Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay sa mga buhay natin. Kaya gamitin natin itong buhay na ito upang sa ganoon ay maging kapakipakinabang para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. So, I am praying na naintindihan ninyo ang salita ng Diyos. Ito ay papasok sa isipan nyo, tatanim nyo sa mga puso ninyo, at yun ang inyong gawing practice sa araw-araw na tayo ay buhay o kayo ay buhay. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.